Balitang DMW. Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na nakatanggap ito ng humigit kumulang 15,000 repatriation assistance mula sa mga overseas Filipino workers sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Malaking bahagi ng mga kahilingang ito ay mula sa mga manggagawang nakapaloob sa kategoryang repatriation ready. Ibig sabihin ay kompleto na ang kanilang mga dokumento at hinihintay na lamang ang pag-aayos ng kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, prioridad ang mga kasong ito lalo na ang mga OFW na nasa alanganin o mahina ang kalagayan. Tiniyak naman ng DMW na patuloy nitong pinoproseso ang lahat ng kahilingan kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga embahada at pamahalaan ng host countries para maibigay ang nararapat na suporta at matiyak ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Tiniyak ng DMW ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa mga OFW at kanilang pamilya sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Hans Leo J. Kakdak, nakatuon ang ahensya sa pagbibigay ng komprehensibong tulong kabilang ang on-site support, repatriation at reintegration sa ilalim ng whole of government approach. Pinabulaan na naman ng DMW ang ulat na may 40,000 OFWs na stranded dahil umano'y deployment ban. Nilinaw ng ahensya na walang ipinatutupad na ban sa kabila ng umiiral na alert levels mula sa Department of Foreign Affairs. Inatasan din ang mga recruitment agencies na bantayan ang kanilang deployed workers at tiyakin ang agarang tulong kung kinakailangan. Kasabay nito, ina-update ang pre-departure orientation seminar o PDOS upang mas maihanda ang mga OFW sa mga panganib at kondisyon sa seguridad sa kanilang pupuntahang bansa. Mahigpit na minomonitor ng Department of Migrant Workers ang kalagayan ng mga Pilipinong marino sa Persian Gulf sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Katuwang ang Migrant Workers Offices at mga embahada ng Pilipinas, binabantayan ang mga high-risk areas upang matiyak ang kaligtasan ng mga Filipino crew. Kabilang sa mga tinututukan ang mahalagang maritime areas gaya ng Strait of Hormuz, Gulf of Oman at Red Sea. Pinagana rin ang electronic tracking system na nag-uutos sa mga lisensyadong manning agencies na magsumite ng araw-araw na ulat mula sa mga estratehikong lokasyon. Samantala, tiniyak ng mga ship owners at manning agencies na sapat ang supply ng pagkain at tubig sa mga barko na tatagal ng hanggang 45 araw at nakahanda silang magdagdag ng supply kung kinakailangan. Sa iba pang mga balita, inilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW ang Creating Alternative Labor Market o CALM Interventions, isang estratehiya na naglalayong pabilisin ang muling pag-deploy ng mga repatriated overseas Filipino workers o OFWs na piniling magtrabaho muli sa ibang bansa at palakasin ang kanilang landas pabalik sa pandaigdigang merkado ng paggawa. Bahagi na mas malawak na reintegration program ng pamahalaan, tututok ang CALM Intervention sa mga sektor na may mataas na pangangailangan gaya ng manufacturing, hospitality, cleaning services at skilled trades sa mga pangunahing labor market sa Asia Pacific, Europe at North America. Binigyan din ng DMW na mahalaga ang mas matibay na ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor upang makamit ang worker-centered, episyente at may dignidad na redeployment outcomes. Samantala, 342 repatriated Filipinos mula Abu Dhabi ligtas na nakauwi sa ilalim ng Government Repatriation Program. Para sa buong detalye, may live report si Rave Domicilio. Si Jel O'Neill, dumating na nga sa Villamor Airbase ang ikawalong chartered flight mula sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sakay ng Terra Avia Flight, CVR 7737. Lulan ang 342 Pilipinong napauwi sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan. Sa kanilang pagdating, personal na sinulubong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak ang mga repatriated Filipinos kasama ang mga kawani ng Department of Migrant Workers o DMW, attached agency nitong Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga bumalik sa bansa ang 203 overseas Filipino workers o OFWs na may kasamang 84 dependents at 55 stranded Filipinos na karamihan ay mga kaanak ng OFWs at dating overseas workers. Isinagawa ang pagpapauwi sa pamamagitan DMW
sa pakikipagtulungan ng Migrant Workers Office o MWO sa Abu Dhabi, OWA at Philippine Embassy. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang agarang proteksyon at tulong para sa mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Secretary Kakdak, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang mabilis at maayos na pagbibigay ng suporta sa mga OFW na naapektuhan ng krisis sa ibang bansa. Del, Onin? Yes, Rave. Ano yung mga agarang tulong na ipinagkaloob dito sa mga umuwing OFW? Yes, Del. So, yung para sa mga repatriated Filipinos, agad na ipinagkaloob ng whole of government team ang tulong ng kinabibilangan ng pagkain at tulong na pagkain yan. Medical assistance, pansamantalang matutuluyan, pinansyal na ayuda at transportasyon pauwi sa kanilang probinsya. Del, Onin? Rave, may nakapanayam ka naman na OFW, di ba? Ano yung masasabi nila sa kanilang pag-uwi sa tulong ng DMW? Ibinahagi ng isa sa mga dumating na OFW ang kanyang naging karanasan. At laking pasasalamat po nila na sila pailitas na nakauwi sa bansa. Ayon nga po sa isa sa akin nakausap, excited. Excited po siya. Dahil muli makakasama niya po yung kanyang pamilya. Jel, Onin? Maraming salamat, Rave. Talagang excited na Yes. excited ang ating mga kaubayan na umuwi dito sa ating bansa. Maraming salamat, Rave. Mula rito sa Villamor Air Base, ako si Rave Domicilio para sa DMW, ang tahanan ng OFW. At yan po ang mga balitang DMW. Dumako tayo sa Ikwento Mo Kabayan.